Hello and Happy New Year mga ka-Entrep! Welcome back to brand new series of Pusong Entrep kung saan ang bawat kwentong negosyo ay may puso. To start off the year, samahan niyo kami as we feature ang isa sa mga sikat na footwear stores dito sa South. Let's get to know about Shoe Pao Special and their Pusong Entrep success story. Mga binibenta namin dito is mostly mga high quality na mga replica pairs. Mas matitibay sila kumpara sa mga usual na mga murang quality. And we keep it in a affordable price naman para sa mga masa. So karamihan ng mga shoes namin dito is nagsisimula ng mga 1,000 pesos pataas. And we assure yung quality naman kahit na hindi siya authentic or original, maganda yung quality na matibay yung pwedeng iuwi ng buyer sa customer. Ako si Paolo Pantua, owner ng Shoe Pao Footwear Store. What's up mga boss? Ito, pasok tayo dito sa aming small but terrible Shoe Pao Store. Tara, pasok tayo. So open po kami 10 to 9 every day. So dito, mabilis maubos yung mga stocks natin. Kaya magunahan na lang. Madalas dito unahan na lang sa sizes. Dahil marami na rin mga reseller na naghihintay ng mga gandang size. Ito, pakita lang natin. And marami kami mga kid shoes. Yan siya. Ito mga high quality na materials yan. So, naka-sale na to mga bossing. Kahit 1,399 to 1,299 kung marami kayong kukunin. Itong mga Travis Scotts, actually, pinost na namin to. Naka-sale na to sa mga 1.5 pataas to sa iba. Ito 1.1 na lang. Itong mga Jordan Kids natin, mga bossing, presentable shoes na siya. No? So, okay to. Kung medyo afford yung quality, kung medyo budget meal kayo sa mga kids, nasa 799 na lang yan. And ito yung mga Jordans. Ito yung mga latest nating lumabas. Itong mga Civilis, na ito yung mga changing color, na Civilis, Carhartt na Converse. Yan yung mga naghahanap ng mga ganitong limited stocks. Tapos, ito mga bestseller natin, yung mga New Balance, yung mga laging pinupuntahan ng mga tao dito. Okay, so parang di nauubos yung mga bumibili nito. New Balance, mga basketball shoes, Sabrina, yan, mga bestseller na basketball shoes. Precision 7, nagre-range lang to mga boss ng 1,1 to 1,599. So, ganun siya. And madali na mga kaming kausap dito mga bossing. Basta kuha kayo ng mga mararami. Kahit mababa na yung price namin, naliles pa namin yan. Lalo na pag suki kayo, mabagaan kausap. Go, fight tayo dyan. Madali kaming kausap dyan. Okay? And syempre, walang kamatayan mga samba. Ayan. So, sobrang daming quality ng samba. Pero syempre, pinipili na lang namin yung mga maganda yung leather. Saka yung talagang, ano rin siya, masarap din sa paa. Meron kasi talagang maninipis. So, ayan siya. Ito, naka-sale na to ng kahit mga 1,199 to 1,099 kung marami, kung 3 pairs pataas. Onitsukas, Kill Bill, yan, mga 1,199, Samba Gazelle, and meron tayong mga New Balance, Blazers, nasa mga ano lang yan, 1,299 to 1,399, to 1,3, mga ganun lang. Vomeros, yan, mga 1,299, 1,399, depende sa quality sa design. So, yun siya, meron din tayo ditong mga naka-sale na mga Kobe's. Ito sobrang baba natin na benta. 1,999 lang. Ngayon, 1,800 na lang siya. Okay, itong mga max batch natin ng mga Kobe's. Kaso mga small sizes na lang naiwan dito. Thank you so much sa mga buyer natin na bumili. So ito siya mga boss. Ano na lang to. Super bargain na to mga boss. Magunahan na lang kayo dyan. And yan siya, yung mga ganito, okay, mga Grinch, okay, 1,799 na lang to mga boss, magunahan na lang kayo, mga puro 41 na lang yan mga bossing. Okay, so, yun lang, may mga slides din tayo dito, so pwede kayong bumisita anytime. Crocs for the kids, yan siya. Tapos yung mga bags natin na mga naka-sale na yan, mga dating 700, ngayon iba dyan, 500 pesos na lang. Shoe Pao yung name dahil ano lang to, parang katuwaan lang, no? Yung name ko, Paulo, and nung high school ako or bata-bata elementary, Shoe Pao talaga yung pang-asar sa akin minsan.
Nagkaroon ako ng nickname na Sho. So, nung nag-iisip kami ng shoes name, kung anong business, katuwaan lang, sabi namin, ba't di na lang Shoepaw? Nagsimula kami, sa totoo lang, sobrang wala akong budget nun. Parang ang budget ko lang nun 5,000. Tapos, nanghiram ako ng pera, sabi ko, may naisip akong magandang negosyo. Pinag-pray lang din namin tong Shoepaw eh. So, overall, nagsimula kami 20,000 na. 20,000 pesos. And then, pinarol na namin ng pinarol yon. And kahit pa paano naman, no, lumaki na rin naman yung worth ng stocks namin. Galing kami sa sales, mag-asawa. So sabi namin, anong business ang pwede natin gawin? So nag-shift kami into online. And then nakita namin yung opportunity sa shoes. So sabi namin, why not try natin magsapatos? And para lang sa karamihan, alam ng karamihan, hindi talaga ako mahilig sa sapatos. Talagang nagustuhan ko lang yung pagbebenta niya ng sapatos. Nag-Facebook ads muna kami that time. And medyo mahirap din that time yung mag-maintain ng magandang Facebook ads. So sabi namin, why not mag-shift tayo into live selling? Mahirap yung live selling kasi kailangan kakapal lang may mukha mo, kailangan magaling kang mag-entertain para i-maintain ka ng viewers mo. And nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta namin sa amin during yung live selling days namin sa buong pandemic time. Shout out sa mga buyer namin dyan. Dahil sa inyo, nabuo yung Shoepaw naman na store. Struggles noon that time, pagde-delivery kasi medyo mahirap lumabas. Pero mga minimal challenge lang naman. Ang pinaka-enjoy lang namin nun yung dami ng orders. Mga ganun. Sa mga nagsisimula sa ganitong business, syempre number one, tiyagaan. Kasi ngayon, sa totoo lang, marami ng ganitong store. So yung pagbe-build ng name nyo, yun yung pinaka-importante. Maraming shoe store, pero hindi naman lahat na napupuntahan o nakikilala na napapasukan. Yung tip ko sa inyo is build nyo yung tiwala ng customer, yung quality nyo, i-maintain nyo na lang, huwag nyo paiba-iba yung quality. And syempre, maging maayos kayo kausap, maging magaan kayo kausap sa customer. The customer is always right, pero paramdam nyo rin sa kanila na maging magkaibigan din kayo sa process ng pagbili ng shoes. Hindi lang kaliwaan lang tapos na. Kasi doon sila babalik-balik naman din sa inyo. Pinili naming magbenta ng mga top grade, ng mga gandang shoes. Kasi nakita namin yung need ng mga tao na gusto rin nilang kumuha ng quality shoes na hindi nila kailangan maglabas ng malaking halaga. And mostly ng mga buyer din namin dito, matatagal na namin buyer, mga collector din sila ng mga original na gusto lang din nilang may magamit na matitibay at mga gandang shoes sa everyday na work nila, sa mga pupuntahan nila. So madami yun. So sabi namin, why not i-provide natin yun sa kanila at a very reasonable price. In my opinion, may classifications naman lahat ng mga shoes. From starting dun sa mga lowest quality na madalas makita natin na medyo mas madaling masira at ilang gamit lang. Kumpara dun sa mga sobrang mamahalin na ng mga shoes. Itong mga replica shoes, mas matitibay na siya and mas tumatagal na siya. And of course, yung science behind sa mga authentic and yung mga libo-libong mga branded, di mo 100% mahahabol. Pero ang hinahabol mo dito na lang yung practicality, saka yung matibay na pwede mong ma-enjoy nang hindi naglalabas din ng ganong kalaking halaga. So unlike pagbibili ka naman ng sobrang mura, parang nakatipid ka pero mas madali lang din siyang masisira. Pero depende pa rin yan sa taong bibili. As long as naghahabol sila ng mas magandang quality, na matibay, and tatagal, masulit yung pera nila, we recommend yung mga ganitong klase ng shoes, which is nakatag siya ng mga top grade quality or yung mga high quality na ng mga replica. Pagdating sa mga ganitong shoes, sa legalities namin, siguro lahat na ng legalities, being a shoe store, kailangan meron ka. And kami dito, mini-maintain lang din namin yung truthfulness, kung ano din naman yung laman ng store namin. Simula sa mga maliliit na permits hanggang sa malalaking permits, make sure na meron kayo niyan. Kailangan nyo yan kasi, for example, dito sa location namin, very strict sila dito. So kailangan, pag naghanap yung mga inspector, meron kami mapapakita.
And sinasabi rin namin talaga dito yung totoong quality ng shoes namin. Para at least safe tayo lahat and wala namang issues na mahirapan yung mga customer o yung buyer. Sa ngayon, sobrang dami ng supplier na magpapakilala sa Facebook. So kami, pinipili na lang din namin yung mga kilala kami kung paano yung gusto naming quality. Ito, mga direct, Vietnam, China, yung mga supplier namin doon, may minimum quantity order sila, ipapasok nila dito. And meron din tayong mga middleman ditong mga kaibigan nating mga negosyante na nagpapasa rin naman sa mga tulad namin, ng mga small business at yung mga even big business stores. Pinaka-vision ko sa Siopaw, siguro tulad ng mga idol ko na malalaking shoe store, no? Makapag-expand ako as many branches na kaya ko. Siyempre, may mga big players, may mga small players. Sobrang idol ko yung mga malalaking players. Ang pinaka-golden din namin dito, itong main store namin, malakihan din namin, makater namin, sobrang pag masikip dito at sobrang sikip talaga, makapasok at least maraming customer palalo. Makapag-expand kami sa iba't ibang part din ng Cavite and yung mga nearby areas. Basta yung mararaming mga magandang location. Pinaka-goal namin magkaroon ng Siopaw sa area po ninyo. So location po namin sa mga gustong mag-visit dito, nasa Block 15, Lot 25, MV Villar Avenue po kami. So, pwede nyo kaming ipin sa Waze or Google Maps, Shoe Space Pau. Okay? And 10 a.m. to 9 p.m. po kami everyday. Kung gusto nyo umorder sa online, malayo po kayo, message lang po kayo sa Facebook page namin. Type nyo lang po, Shoe Space Pau, Space Special. And may magre-reply po dyan. Send nyo lang po yung nakita yung shoes, size, give your name, address, contact number. Payment first po tayo, COD lang po tayo sa mga malalapit na area via Lalamove. And ang courier po natin is JRS and JNT. And ngayon, kaya natin yung 2 pairs for only 222 pesos, 3 pairs for 333. And yung mga malalayo na suki namin, yan, maraming salamat sa pag-order po sa amin. Thank you. So that's it for the first episode this year of Pusong Entrep, kung saan ang bawat kwentong negosyo ay may puso. I'm your host, Pinay Entrep Julia, and thank you for tuning in, everyone, and join us with Sir Paulo again on our next episode.